Ako nga pala si Christian. At ito nga pala si Ken. Actually, kami yung partners sa which is pagdating sa pabango, partnership kami sa Valoria. And I mostly handle yung sales sa labas. Sa office. Yeah, sa office. Pero siya talaga yung owner, real owner, then parang founder man ng Valoria. Which is, yan. Available kami sa TikTok at Shopee. You check out kayo guys. Medyo may hirap ang ekonomiya ngayon. Kailangan namin ng suporta nyo para mapagpatuloy namin tong craft na to. So ayun yan, nandito kami ngayon sa food court ng isang mall. Actually, kaya namin ito ginagawa kasi out of nowhere kasi parang na-board kami. Since summer, tapos Sa wala mo kami masyadong ginagawa pareho. Bukod sa trabaho. Parehas day off namin. So, why not, diba? Take the opportunity na do something productive or something, Makabuluhan. makabuluhan na hobby. Sabi kong hobby. Saan tagal na namin din nagkikita, men? No, Gano'ng katagal na ba? 2 months na. 2 months na. Para mga 2 months na kami din nagkikita. Saka hindi na rin kami nakakapag-usap masyado. Gawa ng sobrang busy talaga. Hindi katulad nung December na halos parang lagi kami kasama every week. Every week. Every week, may ginagawa tayong content, ganyan. Oo. So, if hindi pa kayo aware, actually may mga nirecord kami or in-upload sa TikTok. Diba TikTok? TikTok. Saka ngayon kasi balak namin stay sa YouTube. And syempre, some snippets ma-upload natin sa Facebook at sa TikTok. Gusto lang namin i-try din yung YouTube. Not because of, para i-monetize. Well, part naman siya. Pero to promote din naman yung brand namin. Kasi saka bukod doon, men, hindi siya solely umiikot sa pag-promote ng brand. More like lang natin to kumbaga parang outlet. Kasi hindi kami outspoken na tao. There are certain times na hindi talaga kami nagsasalita. Kumbaga parang namimili kami ng tao na kakausapin on certain topic. Yes. Especially personal topics na medyo sensitive. Especially yung natin, like for example, mental health. Yan. Yung mga personal goals natin, yung mga ganong stuff. Ano ba yung perception natin sa current events, ganyan. Yung mga views namin. Well, disclaimer lang. Itong mga opinions and mga ikakwento namin is hindi siya universal truth. Hindi siya yung ito yung tama. Ito yung dapat mong isipin. Ito yung katotohanan. Ito yung bagay na kung ano yung perspective namin. Yung views namin. Yes. There are times na hindi kami nagkakasundo dalawa, but we talk it out. Kumbaga parang we hear out each other. Ano ba yung reasoning mo dito about dito? So, a healthy discussion, pero not yun yung maganda sa amin dalawa. Pag meron kami na pag-usapan, kahit na hindi kami sang-ayon sa isa't isa, parang we still hear out each other. Ano ba yung reasoning mo dito sa particular na scenario na ganito, sa particular na idea na ganito, di ba? So yun din siguro kaya kaya ganun ka-strong yung band namin dalawa. Though hindi kami ganun katagal magkakilala. Siguro wala pa kaming pa tayong 2 years magkakilala. Kasi kung if napanood yung mga previous videos namin, nagkakilala kami sa trabaho. Dati ko siyang TL, dati niya ako hinandle niya yung team namin kasi nga siya. Training ako as TL. Then sila yung hinandle ko. But yun nga, I don't see myself superior sa amin dalawa kahit na naging TL niya ako. Kasi our thoughts are like there's a similarity.
And hindi naman maganda na ganun na porket you have the higher position, you think you're the superior na. Siyempre, there should always be a space on your mind na some people's opinion matters pa rin. Yes. Yung views nila matters pa rin. Kasi hindi naman all the time ikaw ang magaling. Di ba? Like for example, may mga bagay siya na mas magaling siya kaysa sa akin. May mga bagay ako na mas magaling ako kaysa sa kanya. Pero hindi namin ginagamit yon as tool, di ba? Or leverage. Leverage. Sa friendship. Para, di pre, ganito ka eh. Mas okay sa ako sa'yo sa hindi eh. Yes, alam na yung isa't isa na magaling ako sa ganitong bagay. Pero, syempre, may opinion pa rin siya na pwede natin i-take place pa rin or i-consider. Kasi mali mo, yung idea niya, hindi mo naisip. Tapos yung pala yung maganda idea. Like, dito sa perfume. Pero yun, bago natin simulan yung topic natin, ang topic kasi natin ngayon is tungkol dun sa natin, sa ating future. Sa future natin. Like for example, to my future kids or to my future family, to my future self, di ba? This is mostly ano ba yung tawag mo doon sa word? Something revolving. Revolving. Revolving around doon sa future natin. Pero bago natin simulan yan, pakita muna natin yung perfume Yes, natin. yes. So ito yung natin, yung bago nating perfume. Yun nga, ito yung brand namin yan, Valoria. Actually, di ba nga recently, nakatanggap nakatanggap kami ng mga reviews, mga positive criticism sa previous packaging namin through our online platforms. Kung mapapansin nyo, white na siya ngayon. Previously, black siya. Pero we switch into white para maiwasan namin yung damage during transit. Kung saan makikita nyo kung madumi siya o hindi. Yun. Yan. So, mas madali nyo ma-identify na if na-wrap ba siya ng maayos or na-deliver siya ng maayos. Well, our every online orders naman kasi is may bubble wrap talaga. So, we have to think of a way na presentable siya tignan. Kasi pag yung sa black, di ba kapag halimbawa made din, halatang halata eh. Pero sa white, presentable pa rin siya tignan. Para sa mga yung mga hindi lang sila mahilig sa perfume, pero yung nagko-collect din talaga sila and tinatabi nila yung box. Yes. Na-appreciate nila yung box. So yun yung naisip ko. Before kasi nung nag-start ako niyan, ang pinaka-goal ko kasi talaga is to lessen yung yung external factors ng perfume, which is balik tayo dun sa pinaka-main reason kung bakit ka bumili ng perfume. Is the juice itself. Yeah. So parang yun yung naging ko before na hindi ako masyadong focus dun sa external factors like yung aesthetics niya, yung mga ganun. But some people pinapahalagaan yun eh. For some people it matters eh. Kaya ayun, nag-try ako i-improve siya. Actually ang opinion ko dyan kasi is, syempre, binili mo siya with your hard-earned money. No? So, kung magmumukha lang siya ordinary, di ba? Once na naubos mo na yung juice, kasi hindi naman, syempre, infinite yung once mo na naubos yung juice, hindi ka magdadalawang isip na nasayang yung pera mo. Well, nandun na tayo na nagamit mo siya and expected naman na mauubos talaga. Pero pag halimbawa tinignan mo, wala yung thought na, sige, tap mo ko na to kasi ubos na. Gusto mo siyang itabi kasi nga pinag-isipan at pinag-aralan yung design. For some, no? From the box to the font, yung branding and such. Yeah. Sa mga nagtatanong, baka may magtanong bakit ba may mga anghel-anghel? Well, I'll let Ken explain. So yun dito, especially ito yung baby angel na yan. Well, sa mga hindi nakakaalam kasi, Valoria is the name of my daughter. And Valoria is already with God.
So she is the reason behind the brand Valoria. And siya yung pinaka main reason ko kung bakit ko tinayo itong Valoria. Well, sa mga tatanong, ano nung connect ng pabango, di ba? Well, passion ko kasi yun eh. Isa sa hobby ko rin, perfume. And gusto ko magkaroon ng legacy yung pangalan ng anak ko. So kaya pinangalan ko sa kanya to. Para, ayun, at least, di ba? Kahit na wala na siya dito, hindi na namin siya kasama. Yung pangalan niya, kilala ng tao. Di ba? Yun yung isa sa pinaka main reason ko. So, nakwento ko naman yan dun sa previous natin. Sa previous video. So, Pero just a quick lang. Summarization kung bakit Valoria siya. And bakit ganito yung design. ba't may angel? Little angel kasi namin yan siya. Ayun. Ayun. Well, connected naman eh. Yung kung bakit, yung reason kung bakit Valoria's topic rin naman ngayon. Yeah, it's for your future kids. For future kid. For your family. Diba? So, it's something that you will look back din. Yung sa business natin, it's something we will look back. Kung saan kami nagsimula. Yung full details kung paano namin sinimba yung Valoria nandun sa mga previous feeds namin. Hanapin nyo na lang siya sa TikTok. Meron din ba siya? Uploaded ba siya sa YouTube? Uploaded na rin siya. Yung 26 minutes na ata yun? Yan. Meron pa 1 hour eh. So for sure, itong na to 1 hour. Well, malaman natin kasi naturally lang naman natin ginagawa ito eh. So, kung saan dalin yung topic natin. We just go with it. Pero hindi tayo lalayo dun sa natin, sa pinaka-main natin na main yan, yes. To my future. Pero ako, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba, ito pinaka-common na tanong sa kapag may interview. Mm-hmm. How do you see yourself 10 years from now? Well, how do I see myself 10 years from now? I see myself as a person who invested sa worth ko. Not in terms of financial, because really, I don't really condone na yung maging mayaman ka lang through bank accounts, through digits. So may gusto kong yumaman sa pagiging ako. How do we say na paano ko ma-achieve? Yung kumbaga, I learned a new language, I learned a new skill, I learned many things in life na na-apply ko. Like skills, no? Life skills, life lessons. Gusto kong ma-experience ng buong-buo ang buhay. Not just following a single formula na dapat ganito, dapat ganyan ka, but the experience. Kumbaga parang lumalayo ka sa norm. Yun normal. Kumbaga kasi nowadays ang perception kasi ng tao sa success mostly financial. 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 Yeah, monetary. Naman din siya connected naman siya. When you are successful naman sa social media, money comes talaga eh. Money comes talaga. Pero kasi, gusto kong maiba din. Like, what's the word? Contentment. Contentment and stoicism. Yan. Hindi siya nagkakalayo, yung dalawang word na yun. So teka lang, paano question doon? You said kasi contentment. So sa ngayon, hindi mo masasabi sa sarili mo na na kontento ka ngayon. No. Because I believe na I still have something that I can do further to further what I have right now. Like in terms of money, in terms of my relationship, in terms of myself or my health. I want that to be so maging bountiful yun. Like, yung sa health ko, currently, nag-gym ako para, tumingin ako on track. Patingin niya. Patingin niya ng pump. Wala pa. Kanya, to get back on track. Kasi, isa siyang magandang investment for the future.
Totoo. Take care of your sa health, no? Yeah. So kasi ani mo lahat ng ng naipon mong pera. Kasi kung ako tatanungin mo. Kaya ngayon, di ba, nagsuswitch ako sa biking. Oo. Nagtaas yung gasolina. Di ba? Kasi na-realize ko, since na nagkaroon ako ng motor, Oo. never na akong nakita yung sarili ko na ginusto ko mag-commute or ginusto ko maglakad. Kahit na malapit lang siya. But then, I think blessing in disguise siguro. For me. Yeah. Hindi ko sasabihin na blessing siya sa lahat. Kasi, paano man naging blessing ba yun? Kasi, hindi naman crisis eh. Di ba? Crisis Pero yun sa buong mundo eh. Well, let's, palitan natin yung word na blessing para dun. Para Hindi, parang blessing in disguise nga Realization. eh. Oh, yung realization. Realization. Nagkaroon ako realization na why not try to switch din to biking since mahal naman yung gasolina. Para na-exercise ako. And ang laki na matitipid bukod sa hindi lang siya for yourself. Makakatulong ka rin kasi sa sa kalikasan, di ba? Oh, well. As di ba? As cliche as it sounds. Yes, that's true. Pero totoo kasi halos lahat kasi sa pamilyang Pilipino may motor eh. Di ba? Yeah. May motor, may kotse. Every household, hindi naman every household, pero almost every household sa Pilipinas may may motor eh. Kaya kung makikita mo, bakit yung traffic nung 2010 compare mo sa traffic ngayon, So, mas malala. grabe, ang lala. Kahit ang dami nating skyway ngayon. Oh. Di ba? The more nga na gumagawa tayo ng mga kalsada para daanan ng mga... Parang damor na nagta-traffic siya. Oo, kasi the more na nagka-traffic siya, hindi siya nasusolusyonan. So, totoo lang. Pero sorry to cut you. Kasi na-realize ko, maganda yung although alam naman natin sa mga taga-Tansa dyan, may maganda naman nangyari dun sa pagdagdag ng kalsada sa Tansa, sa part ng Tansa. Kasi if you guys are familiar, yung mga mga taga Cavite dyan, pwede lang gawin shortcut yung ano ang lugar yun? Ang lugar yun? Yung sa Maple Grove. Pwede ba na gawin shortcut yun? Dire-diretso na yung paan niya. For those people na ayaw dumaan ng Tejero. Well, sa mga naka-private car, private vehicle, I think mas magandang i-push na doon at dumaan. Oh. Kasi ibigay na natin yung national road sa mga commuters, di ba? Yes, that's true. Yung mga na sumasakay ng bus. Kasi alam naman natin yung traffic sa Pinas. Saka yung time na ginugugol ng mga employee, That's true. di ba? Tayo, ilalo ka na. Kaya nga eh. Kaya lumapit, lumipat siya sa malapit eh. Oh. Ngayon, naglalakad na lang ako papunta work. Lumipat na lang, naglalakad na lang siya. Lapit. Yun din yung main reason kung bakit parang ayoko na mag-Manila. Kasi nga, parang hindi ka nagtatrabaho ng 7 to 8 hours lang or 9 hours. Oo. Nagtatrabaho ka ng 12 hours. Saka magpe-prepare ka ba? Oo. Di ba? Kasi mo, yung kailangan mong ialat na commute pag pupunta ka Manila, 2 hours. 2 hours papasok, 2 hours pa uwi. Oo. Sa kanila. Las Piñas lang yan Piñas lang. Tumowa yun. Las Piñas Tumowa. Kaya nga. 2 Diba? hours papunta, 2 hours pa uwi. May shuttle pa yun. Di ba? Kaya nga. Imagine, gano'ng kalapit ang Las Piñas sa MOA. Di ba? Ang lala kasi talaga ng traffic. Sobrang congested. Oo. Though, ayun nga, so, syempre, na-appreciate naman natin yung ibang, yung ibang local government na nagtatry talaga Yeah. na solusyonan yung, lalo na yung mga malapit na province or lugar sa Manila na hindi naman natin maiiwasan na pumunta sila or mag-commute sila pa Manila kasi alam mo na, provincial rate. Yeah. Nandito sa Manila yung yung Talaga yung pera. Pera eh. Oo, ano yung pera? Huwag na natin ipagkaya. Sino bang ayaw magtrabaho para sa pera? Kaya nga tayo nagtrabaho eh. Yeah. Di ba? Minsan ang hirap lunukin ng pride. Totoo. Kasi tulad ko, gusto ko lunukin yung pride ko eh. Na ayoko mag-Manila. Pero
i-compare mo kasi talaga sa sa pagiging competitive salary. Hindi talaga kaya ng province Though there are pa rin yung factors na kaya mong consider. Like for example, kung lalo ngayon na nagmahal yung gas, syempre nagmahal yung pamasahe. Do you think it is still worth it na mag-commute ka Hindi na. pa Manila kung sa pamasahe lang mapupunta? Well, Other than that, yung pagod mo pa sa commute na makikipagbuno mo. Tapos hindi ka pa sure. Sa nature ng trabaho kasi namin, kami 24 hours shifting kami. So, may times na umuwi ako ng alas 3 na madaling araw, alas 2. hindi Hindi siya available lagi. Tsaka sa trabaho namin, there are no holidays. Walang Holiday pay holiday. lang. Walang holiday. Holiday pay lang. What Pero we mean by walang holiday is, di ba, sa mga, sa other companies. work, pag holiday walang pasok. Sa amin may pasok. Yeah. Kahit anong holiday. Tsaka pag holiday, mas lalong kailangan mong pumasok. Yeah, kasi critical working days yun. Critical working day kasi siya. Oo. Ayun, lumalabas yung pagka-TL. Yun nga. Yun kasi yung nature ng work So, isipin mo, papasok ka during holidays, imbis na nag-spend ka ng time sa family, tapos makipagbakbakan ka pa sa traffic. Tapos alam mo, may mga kupal na ayaw sumunod sa pila, Ayun. sumisingit. May singit. Yan. Well, we understand naman. We understand the hassle. Pero may beef talaga respect ako pa rin. May beef talaga ako sa mga bus companies lalo yung mga konduktor na nagpapapasok ng Taiwan sa bus. Oo. Tapos- Lalo yung sobrang congested na kayo. Oo. Isipin mo punuan na yung bus sa seat, sa mga upuan. Maghihintay Puno pa. na. Maghihintay pa. Tapos maghihintay pa sila ng pasahero kasi kaya pa nilang magsiksik ng 10 tao sa loob. Pero ako, nagigets ko sila. Gets ko naman. Kaya lang kasi, wag naman sana mangyari. But when the accident comes, hindi yun mako-cover ng Ayun na nga Hindi kasi yun mako-cover ng insurance There are like ilan lang ba yung capacity ng isang bus? Yun lang yung kayang i-cover ng insurance kasi it's within the contract Pero kasi, substandard na siya. Oo. Practice. Sa akin, unsafe talaga. Unsafe yun. At ito pa, yung singil sa'yo, the same lang din na nakaupo. Oo, yun So imagine that. Di ba? Pagod ka galing trabaho, tapos mag-commit ka ng almost 2 hours Tapos- tayo. Tapos may naglalabas pa ng may naglalabas ng May nag-gender reveal sa bus. Ayop na. isa-sensor ko yun. Wala pa naman Pasko naglalabas ng pero ayun, balik tayo dun sa yung Sa main question. Medyo nag-strain na tayo. Sorry guys, ganun talaga kami Kung saan mag-uusap. nakakarating ang usapan namin. Pero balik tayo dun sa usapan natin kanina, yung Ganyan. so yun nga sabi mo, Outdoor. since hindi ka pa kontento sa ka ngayon. Nagagets ko rin naman. Kasi ako din naman. I think hindi ako kontento pa. Kasi ang dami ko pang gustong gawin. Yeah. Saka hindi ko nakikita yung sarili ko nag-i-stay sa isang bagay ng gano'ng katagal. Yeah. Ang pinakamatagal na trabaho na tagalan ko, 2 years Sa abroad pa yun. Kasi may kontrata. O saka dito sa dito rin sa doon. Huwag tayo mag-name drop. Hindi ko na sabihin. Doon sa previous company. Sa previous company ko rin. Tama ko, akala ko magtatagal ako doon. Kasi akala ko, masaya kasi nung una Kaya nga Kaya lang, syempre, baka sabihin nyo naman, ayan, sa sarap lang kayo, Hindi. Iba na kasi. Parang na siya. Kailangan mo nang timbangin if worth it pa ba or hindi. Saka bukod kasi sa stress mo sa sa customer mo. Na-stress ka pa, internally na-stress ka pa Yeah. There's something going on. Oo, ang hirap. Though hindi ko tinatanggi na minahal ko yung kumpanya, yung trabaho ko. Na I thought doon ako mag-stay for good, pero hindi.
nawala yung happiness, nawala yung excitement. Di ba, isipin mo, di ba, naging TL ako. But I still choose to let go. Kasi nandun na ako, di ba? Pag nag-apply ako sa ibang company, balik ako sa agent. Pero wala mental health pa rin kasi talaga ang nagmamatter para sa akin. Ano kasi, instead of growth, instead of expanding your potential, your comfort zone, you're expanding mo yun ng comfort zone. Hindi, nagiging survival lang siya. Oo. And it's very exhausting. You're, parang you are only dragging yourself to come to work. Pero kasi yung survival mode ka palagi. Oo. Like, there's no... wala na yung motivation. There's no days na kailangan mong huminga. Oo. Saka yung mga kasama mong yung mga kasama mong huminga, yung kumbaga parang sila na lang yung hinga mo. Oo. Di ba? Nagalisan na rin eh. Lalo Saka yung, alam mo yun, yung may issue kasi before na ang dami ng pinagbabawal. Like bawal na yung GC. Diba? Within the gets ko naman. Work is work. Yes, diba? But yun na yung pahinga ng kumbaga parang yun yung pahinga ng employee eh. Parang tinanggal mo pa eh. So for me naging siya eh. So kaya ito, nalungkot ako ng sobra nung humimlay. Nahimlay siya eh. Nahimlay siya. What I mean by nahimlay, natanggal sa trabaho. Well, hindi ko yung pagkakailan. Natanggal ako sa trabaho. Men, sobrang bad trip ako nung time na eh. Kasi, ewan ko, ayaw nung salita. Basta masasabi hindi ko talaga Ayaw salita. Deep inside. Unfair, para sa akin unfair yun. So, yun. Kalimutan na natin yung trauma na yan. Yeah. Let's move on. So, yun nga. Para naman maging specific yung answer kasi masyadong broad eh. I want to be the person na much better. Every single day naman. Every single day. I know that meron akong nagagawang progress na yung mga bagay na hindi ko magawa noon, nagagawa ko ngayon. Halimbawa, I want to, in terms of career, gusto ko mag-start ng isang business, which is yung gym. Kasi sobrang this time sobrang invested talaga ako sa physical health and mental health. So, gym is one of the things na, mostly, most of the things na parang nagsagip din sa akin sa magdidilim na araw sa abroad. Actually, I was about to ask you that question. Kung is it really helping you ba? Na mag-gym? Oo. Yeah, it's actually helping me. Hindi, nasagot mo naman Yeah. Hindi lang kasi siya more on parang buhay lang yung dugo ko. Parang rin kasi siya, more on discipline. Yeah. Saka yung nagkakaroon ka ng razor sharp focus. Nagkakaroon ka ng focus. Parang yan yung sa akin. Kaya lang kasi hindi ako ganun sa endurance eh. Kasi remember yesterday, nagbike ako pamunta sa inyo. Taga-Kawit ako siya, taga Las Piñas. Hindi ako sanay magbike ng ganun kalayo. Well, gusto ko siyang i-try. Yun, tinry ko. Kaya lang di ko alam kung hindi lang talaga ready yung katawan ko or hindi pa ganun ka strong yung yung mentality ko to endure yung pain. Sakit eh. Well, naman. Tingin ko, since nga siya, hindi mo siya palaging ginagawa. So, it's just a thing na bigla labo na eh. Bigla yung katawan mo. Yan. It's just traumatic shock. Which is nararamdaman naman ng mga first timers na sa fitness. Merong biglang babagsak yung katawan kasi nga it's the first time na sinurpass mo yung limit mo eh. Yung mental yung sinet mong mental limit sa katawan. Tapos hindi na sundan, no? So yun nga. Anyway, bakit maganda rin ang pag-gym? Kasi it is something that expects you to be at failure at all times.
What do I mean to be at failure? Because that's where the growth happens really. Doon mo makikita yung ano eh, yung cliche na out of 100 tries, 99 times ka magkakaroon ng mistakes. Oo. And then one success. That one success will be your ceiling. Oo. Pero sa gym kasi walang ceiling. There's Oo. no such thing as you can lift your biggest. Parang ano eh, every day, like for example, na-reach mo tong limit mo na to, kaya mo pahigitan yun sa susunod eh. It's either tomorrow, the next week, the next month. Oo. As long as there is the consistency and the mindset to be much better, much further better. Feeling ko yun yung ano sa akin ngayon, yung parang kulang sa akin ngayon. Kasi tulad ng sabi ko kanina na wala akong natatagalan na trabaho kasi hindi ako nakukontento. Masaya ako ngayon. Pero hindi ko makita yung parang hindi ko makita yung true happiness na parang masaya ako dito. Tapos masaya lang talaga ako until all throughout. Parang unti-unting nagde-decline. Unti-unting nagde-decline siya. So I think parang yun yung ko talaga kung bakit parang hindi ako ganun ka stable. Like for example, ayan, tulad niyan sa endurance, may time na sobrang hype ako. Sobrang hype ko ngayon. Babiking ko yan. Tapos pag naramdaman ko na yung pain. Gusto mo na mag-retaliate. Ganun yan. Well, ano ba? Since hindi ka pa naman nag-start masyado sa fitness, ano lang naman siguro magiging sagot ko dyan is, siguro kulang ka ng vision. Like what Arnold says. Well, idol ko kasi yun. Arnold Schwarzenegger. Spell. Red lang. Jet Li na lang. Pwede ba lang Mike Tyson? Basta dali yun eh. Hindi, yun nga. If you don't have a vision, you don't have a goal, hindi mo masusurpass yung limit mo eh. Because, lagi mong tatanungin, para saan ba itong ginagawa ko? You don't know the destination. You're ready for the journey. But, you don't know the destination. So, wala kang end goal. Wala kang end goal. Because, ang tao, pag walang end goal, like, it's just want to take or do something. Sobrang empty ng feeling na yun. Which is yun yung siguro nararamdaman ko. Every time siguro. Once na surpass mo na yung exciting part sa isang bagay. Yoko na. Wala na yung Wala yung thrill, yung excitement. Kasi maging extreme happiness into joy. Joy is the most genuine part or genuine feeling of doing something. If you find joy in that, siguro yun yung bagay. So tatanungin naman kita, what is your vision naman? 10 years from now. Well, sa totoo lang, hindi ko ako sure eh. Sa ngayon, hindi ako sure eh. Kasi yung goal ko before, I'm not seeing it as a goal ngayon. Like for example, bago ako gumraduate, ang goal ko sa buhay ko, maging chef. Walang chef naman ako. But nung yun nga, tulad niya, nandun na ako, parang nawala yung joy. Pero ang kinakatuwa ko naman sa sarili ko, some of my passion, parang nag-stay sa akin. For example, yung photography. Even though hindi ako nag-photography for a year, after like, for example, nagkaroon ako ng time, I can still see myself as a photographer. Well, not as a career, pero yun nga, yung nakikita mo yung sarili ko na okay pa ako, masaya pa ako dito sa photography. Same sa pagluluto naman. Well, magkaiba kasi yung nagluluto lang ako na alam mo yun, I'm just cooking because I like cooking. Yeah. Kaysa yung nagluluto kasi kailangan ko magluto kasi trabaho ko yun. There's a big difference eh. So,
I don't want, parang ayoko makahon. Ayoko makahon dun sa 9 to 6. Yeah. Gusto ko siyang gawin. Pero ayoko nakakahon ako sa 9 to 6. Gusto ko pa nagluluto ako. Gusto ko yung ginagawa ko. Kasi nagluluto ako kasi ito yung kailangan ko lutuin eh. Yes. Hindi ako nagluluto kasi gusto ko tong lutuin. Di ba? Nagluluto ako kasi ito yung order eh. Doesn't matter if gusto mong lutuin yan o hindi. Kailangan mo lutuin yan. I think yun yung parang naging factor kung bakit parang naging hate ko bigla yung kusina. Yun yung factor. Pero I don't really hate cooking. Passion ko yan eh. Kaya lang yun talaga, I just hate the idea na nakakahon ka doon. There's a system that holds your creativity. Oo. Well, ano nga siya eh. Yun nga. If tingin mo, na-reach mo na yung vision mo noon, na-reach mo na ngayon sa current self mo, why not i-expand mo pa yung vision na yun? Like, since na-reach mo na yung peak ng bata mo, yung vision mo nung younger self mo, why not yung knowledge mo ngayon i-apply mo to extend that vision? I mean, okay, naging chef ka, nakuha mo na yung status. How about the wisdom of being a true chef? How about the wisdom of yung wisdom mo throughout the journey na pwede mo i-apply? Like, once to master mo yung isang bagay, you can teach. You can make a business out of it. You can inspire people. You can educate people. Ganun. Ayun, pagdating naman doon, men, I think na surpass ko naman yun. Well, I'm not saying na yung knowledge ko when it comes to cooking is on the highest level. Yes. Pero ayun, I'm happy naman na naging educator din naman ako. Okay. Ng Field na yan. Alam mo ba, nakwento ko ba sa'yo na naging teacher ako? Ayun. Kwento mo nga. So yun, naging educator naman ako. So, happy naman, nagawa ko naman siya. And may na-inspire naman ako. Yes. Na hanggang ngayon tropa pa. Well, there are times kasi na alam mo yun yung sudden burnout. Yeah. Parang all of a sudden, I don't want to do anything. Kahit na gusto ko itong ginagawa before. Pero, ayun nga, I'm open naman. I'm very open. I'm super open na, ayun, i-improve ko pa yung wisdom ko dun sa mga napili ko na field. Kaya lang kasi, reality check eh. Kaya nga eh. Mahirap talaga ma-reach yung ideal self from the real self. Kumbaga, yung real self mo kasi dyan pumapalo yung yung current reality. Oo. Sa ideal self mo, ang taas ng pangarap mo, ganyan. Gusto mo yung marating yung ganito. Pero it requires something din. It requires resources, which is a very big wall to punch through. Oo, sa mga hindi nakakaalam, guys. Nag-business din ako ng ganyan, ng food business. Main ko dyan is chicken. Main menu. Namuta ko na yun to. Basta yung main item ko dyan is chicken. Mainly chicken. Andun ako sa peak. Andun ako sa peak happiness. Pero reality hits talaga. Unang-una, I'm not good at marketing. I'm not really good at marketing. Hindi ko na market ng tama yung yung business ko. Pangalawa, we're not rich. Hindi mayaman. Hindi ko kayang i-sustain yung financial stability nung business ko. Kasi hindi ko kaya
pakawala ng malaking pera. Kumbaga, I cannot afford to lose so much money. Kasi when it comes to business, you should be ready to lose money. Yeah. Some amount of money. Yun yung dalawa na I think na nakapagpa-fail sa akin. Well, we have loyal customers that time. Kaya lang hindi siya sapat. Kasi for example, for the day, minsan kikita kami for the day ng nasa below 1,000 pesos. Meron namang araw na umaabot kami ng 2,000 sa isang araw. Pero hindi siya consistent talaga kasi nga wala kami consistent customers and wala pa kami sa mapa. But again, when it comes to quality naman ng product na I am very confident naman kasi nagkaroon ako ng loyal customers eh. Minsan nga iniisip ko hinahanap pa ba nila kami. Kasi bigla na lang kami nawala talaga, as in bigla kami nawala. Hanggang sa kumbaga parang biglang hindi na namin kayang bayaran yung upa. Tapos yun yung time na nanganak si kay Valoria, kay Queen. Pa siya, premature pa siya. Tagsabay-sabay. So, ayun, I really have to close down the business. Yun yung sinasabi ko na reality. There are some reality na mahirap takbuhan na kailangan mong harapin. Alam ko hindi kami ready nung time na yun kasi hindi naman talaga kami ready nung time na yun financially. Kasi ngayon nga, nung nabuntis siya, yun yung time na nag-start ako ng business. So wala talaga akong ready na pang emergency nung time na yun. So yun yung I think na talagang naging struggle ng halos lahat naman sa atin eh. Mayroon talaga ang step 3 ng ng business which is yung things that will let you stay in the game. Yung first step kasi is the idea. Second step is the execution. Yung third step, yan yung pinakamahirap. Yung how tough can you be to stay in the game, or how tough is your resources? Stability ng business mo. And most people talaga nag-i-struggle sa third step. Mag-stay ka sa game. Actually yun yung current na struggle ng Valoria ngayon. Yeah. Kaya bumili kayo sa amin. Sa facebook.com/Valoria Fragrance. And then sa TikTok shop. Andun na yung link sa sa Facebook. Kaya bumili kayo, guys. So naman, ikaw, ano ba pwede mo itanong ba? Ako naman, ang gusto ko lang naman is kumbaga parang yung masasabi mo para sa future mo. Future ko. Kasi alam ko naman ayaw magkaanak eh. Yeah. It's not in my plans naman sa buhay talaga na magkaanak. Not because ayoko ng fatherhood, I like the idea, I love the idea that pero daddy! Hindi, meron tawag sa'yo ng daddy or tatay. But yung yung wisdom na makukuha mo sa fatherhood is something that money cannot buy. Tama. Anything in this world that can na makakapanto. Tama. Being a parent, ang hirap. being a responsible father, mother, or whatever. Kasi meron ng maliit na batang naglo-look up sa'yo eh. Yeah. And it's ito na yung bagay na kailangan mo ma-influensyahan. Be a good person sa mundo. Every mother, every parent is influencer. Yeah. So, di ba? Kahit wala kang Facebook influencer ka. And ito na yung Facebook na. Ito yung one audience na kailangan mo talagang consistent audience mo yan. Consistent audience mo yan. Lahat ng kahit galaw natutulog ka. Lahat ng galaw mo, lahat ng salita mo, lahat ng thoughts mo, lahat ng actions and emotions. Naipapakita mo. Nang ipapakita mo as in. Nagiging sunk up nila yan sa growth. Imi-mirror ka nila eh. Kasi first of all, ikaw yung unang-unang nakikita nila. Mm-hmm. At ikaw yung unang-unang kasama nila sa bahay. And ikaw yung unang-unang magsasabi ng tama at mali. Yeah. Kaya laging sinasabi ng hindi ka ba pinalaki ng tama ng magulang mo? 'Di ba? That's true.
Laging maririnig yan kapag mayroong mga batang baso. Di ba? Hula ka ba sa palo? Di ba? So, ano kasi, before ka makakapag-isip ng tama o mali, meron munang magsiset ng standard. Oo. Magsiset ng sa'yo. Whatever that standard is, depends upon the parent. O sa, it's your job to let your kid knows what's right from wrong. Yeah. Kasi everything na nakikita niya sa'yo, iisipin niyang tama. That's true. Kaya ako naiinis ako, sorry. Ako naiinis ako dun sa mga magulang na kasama yung anak nila sa grocery. Tapos pinapakita pa nila sa anak nila kung gaano silang kagarapal. Ay, totoo. I mean, alam mo yun, di ba, nakapila ka tapos sisingit ka. I mean, di ba, you could have asked, di ba? Pwede mo naman tanong like for example, isa lang yung bibilin mo, you could have asked, di ba? Pwede bang mauna na kami kasi ganito ganyan. Oh. I don't mind. Pero yung bigla ka na lang out of nowhere, di ba? Yeah. Kasama mo yung anak mo na maliit. Sa tingin mo, good example yun. Sobrang burot na burot ako sa ganung magulang, men. Di ba? Saka naman actually mas pabor nga sa mga taong magtatanong ka na kung pwede ba mauna ako para makalis ka para maiwasan yung siksikan. Oo. Maiwasan yung congestion sa pilahan. Saka I don't mind 2 items, di ba? Walang problema Saka yung niya naman, hindi naman ganun kalaki. Pero it's not hindi yun yung deal Oh. Yung deal doon yung manners mo Yeah. Na nakikita ng anak mo. Future na citizen yan Yeah, that's true. Kailangan yung concept of respect. Oo, yung courtesy ba, di ba? Oh, yung courtesy, respect, manners, gestures. Saka naman, burot na burot talaga ako. Naalala ko na naman. Sabi ko, na really, in front of your daughter, ganyan ka. Naalala ko na naman. So, parang may pagka-entitled si mother. So yun balik tayo sa topic na ano ba yung tanong mo ulit? Ano yung gusto mong sabihin sa future self? Sa future. No. Ang gusto ko sabihin sa future self ko is I know na marireach mo yung mga sinet mong goals today. I know that mapupunta ka sa ganyang situation and I know na may mga bago ang challenges na kinakaharap ngayon. Well, I'm talking for the future I know na I think for improvement na lang siguro yun. Yeah, for improvement. Pero kasi, just remember, yung situation mo ngayon, you were asking for it, now you're drowning. So you have to, you were actually born ready for that blessing that you have right now. But you have to know how to manage it, how to not lose it, how to sustain it, and how to improve it. Yun ang masasabi ko sa future ko. Never stop improving. Never stop pursuing your goals. But Saka never stop dreaming. yeah, never stop dreaming. Never stop the wonder of curiosity. Oo. That's what makes life so fucking beautiful and fucking flavorful. No. The wonders of curiosity. Naano ako dun sa sinabi mo na na kung ano mo yung natatamasa mo ngayon, you fucking wish for it. Di ba? Medyo relate kasi ako dun. Well, for some, kasi alam mo yun, ginusto ko mag-TL before. Yeah. Tapos na-realize ko, nilinggo to Tapos yung hindi na masaya. Di ba? Pero kasi, we learn naman something for every journey naman. You cannot call it a mistake naman. Oo, so experience yun. Life experience yun. Maybe, since you've met me and I said this thought. Kung saka na-realize ko, kung hindi ko pinush yun, hindi tayo magkakilala ngayon, di ba? Hindi tayo magkakilala. There won't be... Sana tropang pogi. There won't be baka nga mas ma-delay pa yung pag mo ng Valoria. Diba? Kasi nakwento mo sa akin noon mo pa balak talaga ito. Then you were just
looking for a person na parang alam mo yun, parang magiging companion mo. Oh men, gago, ikaw lang kinausap ko nun. Di ba? Di ba lang dumaan ka sa akin sa station ko? Sabi, Oo. men, sabihin ako sa'yo, mag-ano ako mag-start ako ng perfume brand Di ba? Naisip ko sa katanong Sabi ko, gusto ko yung mentality ni tanga kasi kapag nagko-coaching kami nito, iba kasi to kapag nasa harap ng customer. Tarantado to. Pero pag nagko-coaching kami nito, tangin namin ang ayos makipag-usap nito. Di ba kasi talaga pag halimbawa nag-i-enjoy kasi ginagawa mo, then you found joy in it. Oo. And I always find joy kapag halimbawa ang purpose is maganda. Oo. Kahit gaano pa kahirap or gaano pa siyang kahit imposible isipin na marating. If I found the purpose, kung yung purpose niya is napaka-positive, it reflects growth, growth, discipline, everything. I'm all for it. Nandun yung nandun ako nagpo-focus. I'm all for the thought na, okay, this will be something that I need to commit, that I will be tired, that I will, to jump off a cliff na unpreparedness. Pero Parang leap of faith, no? leap of faith siya, pero that's... But you have to be ready if kung sa dayami ka babagsak ako sa simento di ba? But that's life. Oo. That's what makes it so interesting and so beautiful. It's dangerous. Oo. That's true. Pero ever since naman Pero minsan kasi parang well alam naman natin na kumbaga parang cautious lang tayo Yeah. Pero minsan kasi that's it kumbaga parang if you are parang nagpatalo ka sa fear mo, Yeah. So overly cautious ka. hindi mo ma-explore yung other things Yeah, that's true. Parang andito ka lang sa safe zone mo. You are afraid to learn something or to experience something new that is out of your comfort zone. Parang yun yung sinasabi ko na kanina na parang ayoko na nakakahon lang ako. Di ba? Ganun ako Ganun akong klase ng tao Parang gusto ko try to. May gusto ko laging gustong i-try. Dagdag na may dagdag ako natututunan, may dagdag ako nalalaman. Kaya siguro naubos yung pera ko Hindi kasi, ikaw yung firm believer ng, ito ko lang naman, observation ko. Ikaw yung firm believer ng you need a little bit of madness in life. Men, sira ulo talaga. Men, Hindi. sabi sa'yo. Yung sa na sira ulo in a comedic way, but you need a little bit of madness talaga in life. Like, you have to, it is safe to be cautious. It is safe to take calculated risk. But it is still a risk. And Saka you can test the waters naman, di ba? Yeah, you can test the waters before you can fully commit. But there are things in life talaga na you just jump. Tulad niya, yung pagre-resign ko, men, para sa business. Leap of faith talaga yun, men. Yeah, you just jump. Ilang buwan na akong jobless. Well, hindi, we can take this time to find a good opportunity. Pero ang dami ko natutunan nung time na yun. Nung time na nag-resign ako, ang dami naman ako natutunan. Like for example, ngayon, bumabalik ako sa art. And takot ako sa color pencils, mga gano'n. Mas may color. Takot ako doon kasi hindi ako marunong Hindi ako marunong color theory. Pero sa ngayon, fear lang pala siya. Yun yung sinasabi natin na na you have to try to jump. Kasi if you didn't jump, you wouldn't know na kaya mo pala. Tsaka hindi mo makikilala ang sarili mo if you didn't do it. If you're not in that near-death experience, well, not literally, but if you were not in that hopelessness, hindi mo makikilala ang sarili mo. You wouldn't know your limits. You wouldn't know what you can do out of desperation. You wouldn't know what you can think of out of survival. Kasi doon na test yun And it's been proven since the dawn of
Man. Saka ano men, doon nag-iiba yung ano mo yung way of thinking mo. Yeah. Kasi ako, like for example, if I'm not that kind of person na sobrang baliw sa bagong kaalaman, hindi mo ganito makakausap ngayon, siguro TikTok lang pinag-uusapan natin. Yan nga. Ganun yung latest trend, mga ganyan, latest chika. Well, no hate sa ano. Kasi entertainment pa rin naman. Entertainment yan. Hanggang entertainment lang ba tayo? Like, there's no learning, there's no insights. Kumbaga, yun nga yung sinasabi natin kanina na ano ka sa norm na naman. Oh, diba? yeah. That is normally what people is doing Yun lang. Wala namang masama sa norm. Ang masama lang dun kung mag-stay ka lang dun. Oo, and Because, afraid ka na. yeah, parang ano siya doom scrolling. Yun ang equivalent dun There's no proper dopamine. It's just quick dopamine. I think the proper term is you are letting yourself consumed Yeah. by the entertainment. Yeah. Diba? But we are meant to create kasi talaga. That's the reason why Kaya nga marami tayo nilidepress. Oo. Saka kaya tayo ginawang rational being. Yeah. Alam mo, kaya tayo ginawang rational being ni God. For example, ang cheetah or ang lion, they are made to become a prey. Diba? Tama ba? Hindi, predator. Predator. Mali ako, di ba? So they are made to become a predator. Ayun tama, na-realize ko. Hanggang mula pagkabata hanggang sa mamatay sila. Actually, mula pagkabata, ano yung unang tinuturo sa kanila? How to hunt. Yeah, how to hunt, how to survive. Hanggang sa mamatay sila, they have to hunt. Di ba? That's true. Yun yung sistema nila. And we people, we don't have to do that. Kasi we know how to tamo dito, We know how to take care of livestock. Yeah. Di ba? Alam natin kung paano magluto ng ganito, paano tayo kakain, paano tayo makapunta from point A to point B. Yeah, that's We have communications, di ba? We have the privilege of thinking Mhm. di ba? So yun, for me, ayun lang, ayoko lang talaga na yung parang makahon ako doon sa pag nagtrabaho, pagka tao ka, pagka gantong edad mo mag-aaral ka, pagkatapos mo magtatrabaho ka, pagkatapos mo magtrabaho, magre-resign ka, magre-retire ka, tapos enjoy mo na yung buhay mo. Diba? Yun yung lifeline ng diba, ng tao. Yeah. Ayoko nang ganun yan. Kasi mag-enjoy ka kung kailan marami ka ng sakit. Diba? So, Let's be real, diba? Makapag-bagyo ka pa ba nun? yeah nga. Ma-enjoy mo pa ba magbisikleta, mag-exercise? Sige, isipin natin na na skater ka. Makapag-skate ka pa ba ng ganong edad, diba? Diba? So kumbaga para lasunin mo rin yung sarili mo minsan. Pero wag pa yung droga. Huwag yung droga. Kasi ilagay mo rin yung sarili mo sa alanganin. Pero in a point na there's more something positive to gain. Oo, YOLO nga, di ba? YOLO. Well, it's hindi naman talaga siya proper term kasi we live every day. But Hindi, pero you only encounter an opportunity once. Oo. There's no second chances sa opportunity talaga. Nagkakaroon ka na panibagong form ng opportunity. Hindi siya second chance, di ba? Kasi pag sinabi mong you have a second chance sa opportunity, it has to be really the same, di ba? Yeah, it has to be really the same. The outcome should be the same. The factors, the odds should be the same. No, it's just another opportunity being presented in another form. Hindi siya same opportunity. Yeah. Kaya nga, di ba, kapag may opportunity, grab mo lang. Yeah. Pero na to opportunity, hindi lahat ng opportunity dapat mo rin i-grab. Like, opportunity na manlamang. Oh. You have to balance it out. Ay, parang marami yung kilalang ganyan. Marami din ako kilalang ganyan. Parang sa Congress yan. Oo.
Flood control, flood control. Anyway, wag na nating idaan sa politics. Parang ayun na ngayon akong pag-usapan dito. Politics din. Pero, Ayaw akong pag-usapan yung dito. minsan mare-reference talaga natin kasi hindi mo may ano eh. Oo. Yung mga syempre, tayong taxpayer tayo. Kaya nga. So, we're entitled to make fun of it. Oo. Pero yun na lang bagay na parang pasegoy na may explain namin yung politika or something. Oo. Makapagbanggit kami. Hindi, ayaw. Fun satirical way na lang. Saka ayaw namin talaga pag-usapan yung politika. Yeah. Though, may naman kami dyan, may views naman kami dyan. Kaya lang kasi, parang ayoko nang lunurin yung sarili ko sa topic na yan. Kasi, it's always the same eh. Yeah. Even if magising tayo, not all of people, di ba, na Pero- magigising, di ba? Pero disclaimer lang not because ayaw namin pag-usapan ng politika does it mean na hindi kami aware. O sa We are really aware of hindi dahil wala kaming pakialam. May pakialam kami. Yeah. Mahal-mahal ang tax na binabayad namin sa trabaho. Eh. Di sa wala kaming pake. No, meron kaming pake dyan. But it's just, this is not the platform that we want to express our ideas. Siguro in the future if we are qualified, kasi for now, tingin ko talaga hindi pa kami qualified talaga. Saka, tama. Saka, di ba, yung mga expert, yeah, we can, expert dyan. yeah, we can be right or wrong. But, we want to use this platform as, insights namin sa pabango. Yung kwentuhan na part na, kwentuhan lang. we don't want to be politically correct all the time. Oo, kasi saka yan. Yeah, we don't, mag-away-away tayo. kaya nga, we don't want misinformation. Yun, dyan, pinakamasasabi ko. We don't want misinformation. We don't want to plant the wrong information in your heads. We just want to express yung disappointments or parang disappointments na lang kasi talaga. Well, disappointment lang naman. So ba? it's not a good. Iko-congratulate ba natin sila? Kaya nga eh. Congrats, may bago kang Range Rover. Yeah. Di ba? Anyway, straight I start. Ano ba? Ayun, ako naman. Ako actually, I want a message for my kid. For my future kid. Yeah. Well, ayun, kung makikita mo man to, siguro, malaki ka na matanda na ako nun. Pero yun talaga yung purpose nito, may mga bagay kasi na hindi mo maiintindihan pa ngayon pag kinausap kita sa mga gantong bagay. Hindi mo maiintindihan, but ito yung, I think this is the platform para maging time capsule. Yeah. Para isipin mo na parang kinakausap na rin kita and malaman mo kung ano yung gusto kong mangyari sa'yo, ano yung plano ko sa'yo, ano yung pangarap ko sa'yo. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang talaga maging healthy ka, maging happy ka. Well, di ko sinasabing wag mo akong tularan. Well, you do you. Buhay mo yan eh. Hindi mo naman kasalanan pinanganak ka namin. Kami may choice nun eh, di ba? Pero yun na, ang gusto ko lang talaga maging syempre, maging mabuting tao ka. Yun naman, kahit sino naman na parent, di ba? Gusto maging mabuting tao yung anak nila. But wag mo kakalimutan na laging maging center si God. Sa kung ano man gagawin mo, always be do it for God. And syempre, pangalawa na lang kami doon, parents mo. And you have your pa rin naman, your choices. And by the time na naiintindihan mo na to, matured ka na noon, nak. Saka pogi pa ako dito. Piling ko pag pagka napanood mo to na matanda ka na may ka na alam mo yun, may wisdom mo, may consciousness ka na sa mga bagay-bagay. Gurang na si daddy nun. Medyo gurang na si daddy nun, pero pogi pa rin. Diba? Pero all in all, ang gusto ko lang naman, maging mabuting tao ka. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan or kung makikita mo pa ba ako or makakasama mo ba ako. Hindi natin alam eh.
Baka mamaya, kunyari, pagkalabas mo, bigla akong na-aksidente. May nangyaring masama sa akin or nagkasakit ako. Hindi mo na maririnig itong mga bagay na to. Di ba? Hindi mo na maririnig yung mga bagay na to. And ayoko kasing maranasan ng ibang bata na hindi nila naranasan magkaroon ng tatay. Men, ito kasi, ayun. Kaya, pero, yun, men, ayoko kasing maranasan mo na, mahirap, men. Kasi nakikita ko yung sa ninong mo. Hindi, mahirap, men, kasi, hindi naman walang tatay yung tatay ko. Pero, naghiwalay. So parang ganun din. So medyo relate ako sa kwento mo dahil ganun din yung pinagdaanan ng tatay ko. Not exactly the same. But yun nga, walang father figure. Walang father figure na lumalaki. And ayokong maranasan ng anak ko na alam mo naman, mahirap, sobrang hirap na wala nag-guide sa'yo. Yeah. Well, nandiyan lang yung nanay mo, but it's not complete eh. Yeah, that's true. Diba? It's not complete. Sorry to butt in, pero kasi, mahirap turuan yung sarili mo kung paano maging lalaki. Oo. Hindi by gender or by sexuality. No. Kasi wala kang wala kang nakikitang sample. Yeah. Ang hirap i-parent yung sarili mo. Yun na lang siguro yung term. Ang hirap i-parent yung sarili mo to think like an adult. Pero wala kang naging guidance. Because you have to observe all the time. You have to be very observant and you have to be very strong and able to do that. Oo. No? Yung kung ano man yung nabubuong idea mo sa pagiging, kung gusto mo maging tatay in the future or just to be the proper grown adult, napakahirap niya. Sobrang basic niyang sabihin pero in reality, mahirap. Napakahirap. Sobrang hirap. Saka, ang tama mo dito, I cannot talk in behalf of you and in behalf of my father. Kasi alam ko yung pakiramdam na may tatay. Though yung tatay ko, hindi niya naranasan magkaroon ng, nagkaroon naman, pero not all his life. Yeah. Na magkaroon ng father figure. So hindi ko talaga alam. Hindi ko alam yung exact feeling. Hindi ko alam yung exact struggle na wala kang nakikitang tatay. So I cannot really talk in behalf of you guys. Pero yun, kaya ako siguro nasabi nila ayoko rin talaga maranasan niya kasi alam ko sa sarili ko, umaga parang iniisip ko sa sarili ko, what if wala si Papa nung lumalaki ako? Ano yung mangyayari? Ano yung mararamdaman ko? So parang nilagay ko lang yung sarili sa ganun. But I cannot really say na kasi hindi ko talaga siya totally naranasan. 'Di ba? I'm not in the on the shoes na nakaranas nun. Kaya kahit anong mangyari para sa akin, kahit anong mangyari, gagawin ko talaga yung lahat para though kahit na sabihin natin, hindi natin alam kahit na magkahiwalay kami ng mama mo, or ganon, gagawin ko pa rin yung best ko para maging tatay mo, na nandyan pa rin ako kapag kailangan mo ako. Yun yung masasabi ko siguro. Pero hanggat nabubuhay ako, gagawin ko yung best ko para maging guidance mo. Pero if ever man na mangyari yung kinakatakot ko na sinasabi ko kanina na bigla na lang may nangyari sa akin masama, at least sa gantong paraan naging tatay ako, di ba? Naririnig mo yung sinasabi ko, yung laman ng utak ko, kung ano yung nararamdaman ko ngayon. So yun lang siguro. Hanggang sa susunod. Maraming salamat sa pakikinig sa aming sa Pabango at Kwentuhan Pero podcast. Pero sabihin nga ba, may dadagdagan doon? Para sa future adult na inaanak ko.
napakaswerte mo kasi blessed ka ng isang klaseng ama or isang klaseng tao na gusto maging ama sa'yo. Kasi sa totoo lang, currently sa panahon ngayon, maraming gusto ng maraming gustong bumuo ng anak. Pero walang may gustong bumuo ng maging father figure sa kanila. Ang alam lang ng tao is as long as we can provide anything, we can provide something, we put food on the table, doon na natatapos sa pagiging fatherhood. No. Fatherhood is when your old man becomes your best friend, becomes your first competitor in a healthy way. Because your father will make you experience the reality of life. Your mother will guide you, will make you a kind person, but your father will make you a good person. Kasi ang mother ang bahala sa kindness, softness. True strength comes from being soft. But a true good person comes from the reality. Not all the times magiging malambing sa iyo ang tatay mo. Not all the times mag-agree ka sa sasabihin niya. Not all the times mag-agree ka sa actions niya. Pero that's the reality na not everyone is perfect. And you cannot be perfect as well. You will stumble, maaaring mawala ka sa tamang landas. Pero wag mo kakalimutan kung ano yung talagang, kung sino ka, kung ano ka, kung ano yung gusto mo mangyari. And doon nga pumapasok yung pagiging mabuting tao in the first place. Diba? And naman ako, tiwala naman ako na your father won't be the reason of your whole identity, but will be a part of it. Na there's still you. There's still your individuality, but we cannot hindi natin maitatanggi na you will be also grateful because he helped you set a standard for yourself. Set a standard for what is right or wrong in your eyes. And yun ang magiging message ko na, ayun, ako nandito rin naman ako to guide you to, if you need my help, I'm always here. Yung question, laging tulog. Hindi naman. So yun nga. Ayan, salamat sa pakikinig and I hope Tingnan doon. Ay, sorry. Medyo nahihirapan pa ako tumingin sa camera. Hindi pa ako sanay magsalita na nakatingin sa camera. Pero yun nga. Actually, itong pagtitake ng video sa amin dalawa ng tatay mo, this is not a normal thing for us. We're doing this out of to boost our confidence, to get out of our comfort zone na sobrang introvert, ganyan. Balak ko lang talaga namin gawin time capsule yan. Yeah. So ginagamit lang din naman natin yung platform na to share our insights and especially to promote na rin yung product na. Kaya guys, bili na kayo ng Valoria. Huwag nyo kakalimutan bumili ng Valoria. Alright, peace. Ayun, maraming salamat sa inyo mga nanood and huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. If nagustuhan nyo tong podcast namin na to, hopefully masundan, and alam ko naman masusundan to, marami pang time. It's not consistent, pero yun, sana masundan. Yun lang naman guys, maraming salamat sa mga nag-stay until dito sa part ng video na to. And wag lagi nyo tatandaan, it costs nothing to be a kind person. Diba? Yeah.